Yan nga mga kaluto, nagluto po ako ng dinengdeng na talbos ng kalabasa, bunga ng kalabasa at bulaklak ng kalabasa at sinahugan ko lang po ito ng inihaw na bangus mga kaluto. Bali naglagay lang din po ako ng bagoong na siya na po yung ating pampalasa mga kaluto. At naglagay lang din po tayo ng 3 baon ng tubig na siyang magiging sabaw po natin mga kaluto. Pagkatapos ko pong may lagay yung ating tubig na siyang magiging sabaw natin, ay linagyan ko na rin po ng bagoong. Sinunod ko na po yung ating inihaw na bangus at ito po ay papakuluan natin para dagdag lasa po yung ating ibibigay ng inihaw na bangus mga kaluto. So yan mga kaluto, kumukulo na siya. Hahanguin na natin yung ating bangus para hindi po siya madurog mga kaluto. Tapos na nga nating hanguin yung ating bangus mga kaluto at isunod na natin dyan yung ating bunga ng kalabasa mga kaluto. At pagka kumulo na po, malambot na yung ating bunga ng kalabasa mga kaluto, ay isunod na natin dyan mga kaluto yung ating talbos naman, dahil sa medyo mas matigas yung talbos kaysa sa bulaklak ng kalabasa. Isunod natin yung ating talbos mga kaluto at hintayin lang din po nating kumulo yung ating mapakuluan yung ating talbos. Pagkatapos po niyan ay isunod na rin po natin yung ating bulaklak naman ng kalabasa mga kaluto. So yan na nga mga kaluto, kumukulo na. Isunod na natin ilagay yung ating talbos ng kalabasa at hintayin lang din po natin kumulo ito. Pagkakulo po neto mga kaluto, pwede na po nating ilagay muli yung ating inihaw na bangus na siyang ating sahog mga kaluto. Sumamit George! Apay kastoy! Yan, luto na nga yung ating dinengdeng na kalabasa mga kaluto. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto, nagsasabing laging magdasal, count your blessing and stay positive.